All right, welcome everyone. This is my Mercedes-Benz C200 compressor Avantgarde from 2001. Okay, diretso na tayo sa review. Anong meron kay C200 na from 2001? Parang para sa akin, ang dami niyang features for its age. It's already 24 years old. And yet, I see other cars na 2024, 2025 model na wala nung features nito. So, di papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakita kong features ito. I've owned this since October 2023. So, medyo late na. Ngayon ko lang siya makukunan ng videos for a walk around and overview. And let's see. Tingnan natin kung ano yung mga meron sa kanya. Nung nireview to ni Richard Hammond, ito yung unang-una niyang pinakita, which is the Mercedes-Benz emblem. May meaning yan. Yung three-pointed star, it has a meaning from 2001. Ganyan yung itsura niya. It's still a very nice thing to have. For me, ang Mercedes ay dapat meron yan. So, I'm quite happy that it still has it. So, that's number one sa front. And then yung kanyang chrome grille, which is yun, plastic siya. Or you won't say that it's from 2001 kahit na medyo madumi yung kotse. And ang isang ayaw ng mga tao sa kanya is yung peanut headlights na due to its age, nag-fade na rin. So, ang stock niya is HID for the low beam and then H7 for the high beam. Parehas naman silang H7 ang size. And then dito yung turn signal niya sa taas. And then, you also have yung konting chrome dito to accent the front bumper. And then, of course, the fog light. And another parang grill or intake dito sa ilalim. And kung mapapansin nyo, meron siya nito. This one. Ito ay washer para dun sa headlight. Yun nasa harap. And then, sa hood niya, it's very clean. Very clean lines, very tasteful ang design for me because it's a German car. And then, these are not for design. Meron siya talaga, parang lumalabas talaga dyan yung unit ng car. Tapos andyan yung windshield washers. Dito, dyan nag-spray. Then yung wiper niya, ayan. Ito, ang kapal niya, iba yung design kasi niya. Hindi siya yung straight lang na ganun. So may motion siyang... Kaya actually, makikita niyo yung gas-gas dyan sa windshield ko, yun yung motion niya. Hindi siya yung straight lang na napaikot. And then, sa side mirrors, ito is also a signal light repeaters. So ito yung itsura niya kapag naka-hazard or naka-signal ka. So yan, meron siyang 6 lights dito sa side mirror. And then ito actually, it's already been replaced. Pero ang stock niya or ang original niya is heated, so hindi siya nagpo-fog. Kasi syempre sa Europe, di ba, nag-snow. So yun, heated siya. And then at the front quarter panel, makikita rin natin yung Avantgarde na garnish. And then it also has the chrome going all the way from the front fender up to the rear doors. And then for dito sa windows niya, yun ang walang chrome. But what you have is black plastic sa ilalim ng bintana. And as you can see, the paint is still original, and I think it's still very, very good for its age. Although meron siyang battle scars, generally or mostly sa pinturan is maganda pa rin naman. So ito yung example ng battle scars niya. Ito. Yan. Tsaka sa ilalim kasi medyo mababa yung bumper. And then, punta tayo sa likod. Ang tail lights niya ay hawig sa tail lights ni S-Class. Same with
yung headlights na mukhang peanuts. Kaya siya tinawag actually na baby S-Class. Kasi they have the same or similar shape. Ang difference is si S-Class is much more wide and longer, of course. Kasi yun yung ultimate na na luxury car or executive car ni Mercedes. And then similarly, you have the chrome around this rear bumper, and then you have twin tailpipe. Yeah, sa ilalim. And then you have the C200 badge. Of course, the Mercedes emblem and compressor badge. Ito nga pala si LF Tuning. Ito si Larry Feliciano. Sa kanya pinapagawa before ni Doc Angel. Shoutout Doc Angel, napakaganda ng condition ng car yung nakuha ko sa'yo. Thank you po. At ito, compressor. Kasi yan ay German term for supercharged. Yan, so ito yung likod niya. And still, dito sa sa labas, meron siyang, makita niyo, may sunroof. And that is still working. Very, very good. Ito talaga. At bago tayo pumasok sa loob, tingnan naman natin yung engine niya. Okay, sensya na po, medyo madumi ang engine bay kasi hindi ko siya talaga masyadong ginagalaw. Hindi ako mahilig magpa-engine wash kasi baka may mabasa, electronics and all. So yan. Dito kay kay C200, hindi mo siya kailangan lagyan ng stand. So meron siyang struts, dalawa on both sides para hindi siya bumagsak. Tapos meron siyang malaking cloth dito para mabawasan yung ingay niya. Tapos the engine, I think this is the one of the reliable engines ng Mercedes, especially nung way back 2000 or earlier. This is the M111 E20ML engine. It's a 2-liter inline-4 supercharged. Ang max power nito is 161 horsepower, 230 Newton meters ang torque. Tapos nakita ko ang acceleration niya from 0 to 100 kilometers per hour is 9.3 seconds. It's not exactly quick or fast, but I know it would still, keep up with modern cars. Tsaka ang difference ni supercharger, which is here. Ang difference ng supercharger with against kay turbocharger is this is mechanically supercharged. So very immediate yung response ng throttle niya. Sa turbo, it's using the exhaust gas to propel the turbo. So may konting lag. Dito kay supercharger, once na tinapakan mo si accelerator pedal, takbo siya talaga agad, sibat siya agad. And for its age, yes, it had a couple of leaks. Pinapalitan ko na yung head gasket ko, which is understandable. Kasi syempre, it's rubber. So, tumitigas at na lumulutong dahil sa tagal. So, pinalitan na siya. Pero nung binuksan nung kaibigan ko yung engine niya, sabi niya sa akin, ang ganda daw ng condition. Ito yung itsura. Ito yung itsura nung engine sa loob. So, sobrang alaga talaga ni Doc Angel, no? Tapos, isang napansin ko, though it's a very old car, yung coolant ko, ito, hindi siya nagbabawas basta. It takes about 1,000, 1,500 kilometers bago ako magdagdag, pero konti lang nilalagay ko. So yun, that's the engine. Doon naman tayo sa loob. Hey, pasok naman tayo sa loob ng kotse. So, bago tayo pumasok, meron pa rin siyang susian. Though, may remote naman siya, no? And this is infrared. Grabe, no? Infrared pa, no? Pero may siya, may gamit siya. Taga, pakita ko lang. Pakita ko lang kung
para saan yung infrared. So, for example, yan, nilak ko yung kotse. In-unlock ko. First, press ko nitong key fob is, ito lang ang bubukas. And then, yung likod, hindi. Pero yun ay napoprogram. So, may isa pa akong susi, which is kay Pao, sa wife ko. Isa kanya, ang program naman niya is kapag in-unlock niya, lahat siya bubukas. So, pwede mo siyang i-program that way. Or, if you'd like, in setting mo sa akin, para hindi lahat naka-open kagad. Ang next is, kapag nakalock yung kotse, so ilalock ko ulit, itong door ng fuel filler ay hindi mo mabubuksan. Wala yan, nakalock yan. Pero pag in-unlock ko, bubukas siya. And yun, dito hindi nakabukas yan. Pero the rest, dun sa driver side, mag-open siya. And another is ito, itong harapan ng susi or dulo ng susi, itututok mo siya dito. And then long press, bubukas yung lahat ng bintana, pati yung sunroof. Yan, so kita mo na. Ay, yan ay ginagamit usually kapag mainit yung panahon, so gusto mong palamigin kagad yung loob. So yun, para bukas siya kagad. And then, once gusto mo na siyang isara, ito namang lock, yung pipindutin mo, tututok mo lang din doon. Okay, so interior naman tayo. Dito muna tayo sa pintuan. So, dito sa sa pagpasok mo, kita mo kagad, ganun siyang Mercedes-Benz. Tapos yan, sa gilid, meron siyang 24-hour service. Not sure if pwede pa rin to. I think hindi kasi German yung nakasulat. So baka sa Germany to. So yan, talagang made in Germany si Mercedes natin. So dumating siguro siya dito is buo na siya. So very solid. Tapos sa pintuan niya, may rubber dito for insulation. Makapal yung rubber dito for insulation as well as sa door mismo. Tapos yung ibang kotse, yung ganito, manipis na bakal na ito medyo makapal siya. Tapos ito yung tunog niya pag sinara mo. Although parang, ewan ko kung gastado na yung rubber ko, pero ito siya. And then sa likod, ito. And then, dito sa pintuan, sorry, may panlinis. Dito may tweeter, dito may speaker, yung control for the 4 power windows, of course, andyan. Ito is para mabuksan yung trunk. And then yung handle niya to close the door, it's dito, imbis na nakapasok siya sa loob. Tapos, this is leather. This is not plastic. Plastic siya, pero may rubbery material siya dyan. And then this is metal. Hindi siya yung plastic na coated with chrome. This is metal. And also this is I think aluminum. So may design siyang ganyan. Yung isang klase which is yung classic na version nitong C200 ay siya, kahoy. So since this is avant-garde, ganito yung design niya. Okay? Tapos may door pocket siya. Medyo maliit lang yung door pocket niya. Siguro parang 3 inches lang. Basta maliit lang siya. Pero you can store yung pamunas or kung ano mang panlinis mo. And then you have the memory for the seats. So ito, syempre, ito sa driver side to. Meron kang 3 memory. So yung number 1 sa akin para na memory para kay Bu, sa kapatid ko. So pag hiniram niya, hindi na niya kailangan manually isa-isang i-adjust. Switch lang niya dyan. Tapos pakita ko yung setting niya. Since mas matangkad siya sa akin, so naka-setting 1, pipinutin ko to. Yan, bumaba na yung upuan, tapos umangat yung headrest, tapos medyo naka-recline din. So ngayon, babalik ko siya sa memory key, which is yung sa akin. Yan. Tapos, yung memory na yon,
hindi lang siya sa upuan gumagana, pati yung height ng manibela at saka yung setting ng side mirrors. Ang hindi lang yan ina-adjust is yung sa rear view mirror. Pero yon, the rest, nag-a-adjust siya. And then, ito, sabi nga ni Creco, 2001 model pero napakaraming pindutan sa pintuan. So, ilan na yan, di ba? Tapos ito yung pang-control ng headrest, ito yung sa recline ng sandalan, ito yung forward, backward, and actually ito pwede mo itong itaas, ibaba. And then yung sa height ng steering wheel at saka yung telescopic adjustment. Next, itong manibela niya, yan, nakalock siya. Yan, lock yan. Mag-unlock siya, yung usually, di ba, yung mga kotse na, na disusi. Pagpasok ng susi, pag twist mong gano'n, mag-unlock na siya. This one, pag saksak mo sa kanya, since meron siyang parang infrared dito, pag sinaksak ka siya dito, yun. Ulit ko narinig yung tunog na yun, ulitin ko. Yan. Na-unlock na kagad yung manibela. So medyo matigas lang kasi naka-off pa yung engine. Pero pag in-on mo siya, yan, may display na siya kagad. On nga natin yung makina. And then, of course, sa steering wheel yan, napakaganda. Meron siyang yung chrome na, na emblem niya nandyan. Yung horns mo is andito or pwede rin sa baba. And then, yung mga standard na nasa manibela, usually ngayon, yung mga higher variants ng kotse, meron din buttons sa steering wheel, which this for a 24-year-old car na original pa yung steering wheel, ang ganda pa ng condition. Pag pinindot mo yung buttons niya, very expensive feeling. Hindi siya yung cheap na hawakan. At siguro hindi siya masyadong nagagamit ni Doc nung sa kanya pa to. So meron ditong para sa phone. Actually, meron siya talagang phone when it was new. Tapos volume. And then sa menu, up and down. And then yung menu page. Yung menu page is para doon. Mamaya, pakita na natin. Sige. Well, as you can see, meron dyang yung sa gauge cluster niya, meron siyang tachometer, of course. And then yung speedometer. And then yung fuel gauge. Ang alam ko, mga German cars, kapag umabot na ng zero, unlike sa Japanese cars na kapag nasa empty line, meron pang reserve. Ito, zero is zero talaga. So, nakita ko yung doon sa isa kong BMW before. And then, dito sa sa digital na part niya, very old school, no? Yan yung mga digital quote-unquote na noon nung panahon nito 2001 or early 2000s. Yung nasa taas is strip A. Nasa baba is yung odometer. And then you can see ito yung 36 degrees is temperature outside. And then yung clock, digital. Napapalitan siya using these buttons. So dito sa tong page na to, may iba-iba siyang pwedeng ipakitang information. So bukod sa odometer and trip A, meron din siyang, pag pinindot ko ito or ito, babago siya. Ito yung temperature, yun lang ang gusto sa kanya. Kailangan mo pang tingnan isa-isa yung nasa gauge cluster para makita mo yung temperature, yung odometer and stuff. Tapos yan, ito digital na na speed. And then you have yung service beep. Nire-reset siya every time na nagpapa-oil change ako. So yung last ko is 2,800 kilometers or mga ganun na. So in 7,000 kilometers or in 1 year, mula nung nagpa-service ako, papapalitan ko na. Papa-oil change siya tayo ulit. Tapos yung engine oil level, kapag in-off mo yung engine, susukatin din niya. Meron siyang dipstick, pero kahit di mo nabuksan, pwede mo nang tingnan na lang dito sa loob. Okay, yung next niyan is yan, telephone. Kasi nga dati yan. Yan, may phone shield yan dati. Pero ngayon wala na, tagal na yun. And then you have your trip computer, kung ilang liters per 100 kilometers, ilan yung average speed, itong 8 kilometers per hour, ilan na yung kilometers na tinakbo mo, and ilang hours ng
tumatakbo yung kotse. And then you have another, which is yung range nung remaining fuel mo. And then yung after reset. So usually ako ito, nire-reset ko siya from some time. Then after reset. So lahat to, accumulated to mula nung ni-reset mo. Yan. Ang next, yan, yung mga settings. Kailangan nakatigil siya para matingnan mo yung settings. So yan, yung instrument cluster for example, anong time. Tapos, set mo yung time. Set mo kung 12-hour format or 24-hour format. Yung temperature na nakita nyo kanina 36, kung Fahrenheit or Celsius. Yung display values, kung gusto mong miles or kilometers. Tapos yung language. And then yung display kanina, yung temperature, pwede mo siyang iset na digital speed. Okay, ang isa pang pwede dito, yan, yung lighting. Yan, taga lang, nagano na siya. Ito nga pala naka-automatic headlight siya. Ito, hindi ko alam kung nakikita, pero automatic headlight. So medyo nakita niya dumilim na. Kaya nag-on na automatic din yung headlight. So sa lighting, pwede mong iset kung gaano katagal ang locator lighting. So nakita niyo yung kanina, locator lighting. Kasi kapag in-unlock mo siya, iilaw na yung fog lights niya tsaka tail lights. Tapos, para makita mo na siya agad kung nasan siya. Tapos, pwede mo siyang iset kung 15 seconds, 30 or hanggang 60 seconds. Tapos yung illumination delayed switch off. Ito naman, kapag in-off mo na yung kotse, kunyari madilim sa garahe mo, pwede mo siyang iset na 5, 10, 15, 20 seconds kung gaano katagal bago siya mag-off on its own. Bakit? Para makapasok ka sa garahe mo nang iniilawan ko ng kotse. So yan, meron pang iba pa yan. So for example, sa vehicle. Yan, speed limit. So depende rin sa susi na ilalagay mo. Pwede mong ilagay na speed limit niya hanggang 160 lang, 190, 210. So pag naka-off, ang alam ko ang top speed nito is around 240, 250. Yan, station search, sa radyo. Automatic door lock. Kapag tumakbo ka, mag-auto lock siya. So, depende rin sa susi na gamit mo. Pwede mong ibahin. Yan. So, may iba pa siyang settings dyan. Medyo dumidilim na. Then, ito is yung pang-reset sa dashboard. At saka, kapag nakabukas yung ilaw, yan, bukas yung ilaw. Sa dashboard, ito rin pang-control ng dimmer ng light. So, yan, pansin nyo, dumilim yung orange ng ilaw nito. So, mas maliwanag. Of course, dito sa harap, we have one airbag sa steering wheel. We have another for the passenger dito. We have individual airbags for the doors. Hindi lang sa front, pati sa rear. So mamaya papakita ko yun. And then, yung air vent, ito kung gusto mo i-off. Tapos dito is yung automatic retract and open ng side mirrors. Yung adjustment ng mirrors mismo. Tapos kung aling mirrors yung gusto mong i-set. This one is for the washer of the headlights. And then sa headlight, ito naman. So pag zero, off siya. Yan, nag-off siya. Yan, kapag in-on mo siya, ganyan. Naka-auto. Pwede siya kapag auto siya, hindi mag-on yung fog light. Yan, kung gusto mong i-on yung fog light sa likod, lalagay mo siya dito sa next na setting, which is yung park light, or pwede dun sa next pa, which is on yung headlight. Kapag nag-on yung headlight, low beam lang siya, in either of these two settings, pwede mong hilain ng isa. Yan. Kapag hinila mo yan, ito, umilaw na siya, this is fog light. Kapag hinila mo na isa pa, rear fog light naman to. So, hindi mo na siya kailangan itulak pag i-off mo. Pag in-off mo siya, pinihit mo siyang ganyan, mag-isa naman na siyang tutulak papasok. And then itong park light na to, kapag naka-off yung kotse for additional visibility, halimbawa gabi, tapos gusto mong kita yung kotse mo kung may dadaan, pwede mong i-on yung park light lang sa right, which is ito. Pag isa pang ikot, ito yung sa left lang ang mag-on.
And then, this is the cruise control. Yan. For a 2001 na car, meron na siyang cruise control. And then, this is for the turn signal sa wiper. Turn signal ito. Tapos, yun, may half. Kumbaga parang sa camera, meron siyang half press at meron siyang full press. Sa camera, yung half press niya is to focus and then yung full niya is to take the shot. Ito naman, kapag nag-half press ka lang, halimbawa, isa-signal ko ng left, magbiblink 3 times yung signal light. Depende kung saan ko siya sinet. Kapag full, yun yung naka-steady siya. And then, syempre, dyan din yung flash. Pag inila mo siya, mag-flash yung ilaw. Pag gusto mo i-bright, pupush mo siya. And then yung wiper, ito rin, iniikot lang siya. Kapag gusto mo isang wipe lang, press mo siya. And then, kung sa doon, meron ding half press, merong full press. Kapag full press mo siya ng ganito, doon naman gagana yung wiper wash. And then, dito sa harap, ito yung, dyan lumalabas yung hangin kapag masyadong, parang defogger sa windshield. And then, you also have here, another vent. Kung mainit yung windshield talaga, pwede mo siyang i-on, may lumalabas na hangin ko. And kapag talagang mainit, pwede mo siyang i-off. So, same din doon, may defogger din siya sa windshield. And then, of course, you have your vents, another set of vents here sa gitna for the driver and passenger. Ito kung gusto mong mainit or malamig. And then, switch para kung gusto mong i-off, si vent mo. Dito sa switches, may mga vacant. Siguro para siya doon sa higher variants pa. Tapos, ito is for the rear visor para dun sa, kunyari, meron kang passenger sa likod at mainit talaga yung araw, maangat siya dun sa likod dun. Tapos, ESP, Electronic Stability Program. So, siya yung traction control. So, pag in-off natin, yan. Kapag in-on natin, yan. Para hindi ka mag-slide for safety. And then, this is the lock and unlock button. So, lock. Nag-lock siya. Tapos, unlock. Dito siya sa gitna. Ang maganda, abot din ni passengers. For example, si wife ko. Pag nakalimutan kong i-lock yung kotse or may iwan siya mag-isa sa kotse, pwede niya i-lock dito. Pwede rin niya i-unlock pag nandiyan na ako. And then ito is yung sa rear headrests. Para hindi mo na siya kailangan puntahan. So, kapag pinindot ko siya, pipindutin ko to. Ito lang is wala siyang pang-raise, no? Unlike yung sa S-Class, may pang-raise din siya. Pero pag pinindot ko yan, automatic. More visibility na sa likod. Kasi kanina medyo natatakpan ng headrest. Yan. And then, dito ulit, napaka-high-tech niya, no? Kasi 2001 eh. So, meron siyang cassette player. Actually, maganda yung sound niya. Nagtaka nga yung wife ko bakit hindi ko nilalakasan yung sound. Kasi sabi ko, gusto ko tahimik lang. Pero, yan, cassette. Tapos, meron siyang CD changer. Very, cutting edge na yan that time, 2001, 24 years ago. You have a little storage here. Kung ano gusto mo ilagay. Ako, nalagyan ko lang ng air freshener. And then your dual climate control, which is push button yung sa temperature. This is to set kung saan mo gustong lumabas yung hangin. Ito ngayon, nasa vent siya. Ito kung gusto mo sa paa. Kung gusto mo dun sa windshield or windshield at sa paa dito. Tapos ito is, meron siyang filter, dalawang filter to. Kapag talaga madumi yung hangin, pumasok sa loob ng kotse. Meron siyang filter dito sa ilalim ng glove compartment. So, ang gagawin niya, i-filter niya dito. Lilinisin niya yung hangin. This is the windshield defogger. Tapos, recirculate. Itong recirculate nito, at first, medyo annoying siya para sa akin kasi after 30 minutes, mag-isa siyang nag-go off, naging ganyan, so papasok yung hangin galing sa labas. The controls for the air, the fan. So, ito yan, kung gusto mo hinaan, gusto mo lakasan.
easy rest, kapag naka-off yung engine at naka-on si easy rest, gagana pa yung fan niya para palamigin kung ano pa yung residual na hangin na lamig ng kotse, ng aircon. And then this one is the rear defogger. Meron din pala dito sa dashboard, nakalimutan ko ipakita kanina, is yung faults. Dito makikita mo na kapag may issue yung kotse mo, may mga warning lights. Halimbawa, itong sa akin, yung license plate left and right, hindi na daw gumagana yung ilaw. So, kailangan ng paltan. And the other one na lumabas siya just 2 months ago is yung brakes ko daw manipis na. Tapos, yan, pagka nagka-problem sa ESP, sa ABS, lahat yun lumalabas dyan. Then this one, actually ito ay sa phone, kaso wala na yung phone, hindi ko na alam kung nasaan. And then, sorry, medyo madumi na siya, 2 weeks ko na siyang pinapalinis. Okay, dito sa gear lever niya or shifter niya, meron siya nakatatak na Avant-Garde. Hindi ko lang kung kita ito yan. Yan, Avant-Garde. Tapos leather. Tapos ito, si W tsaka si S. Natanungan ng wife ko kung ano daw yan. Si W is winter, S is hindi summer, standard siya. And then yung park, reverse, neutral drive, and yung plus minus. Plus minus is, hindi siya technically manual mode, pero parang yung mga usual na automatic transmission. Yan. Kapag D, gagamitin niya from first gear to 5th gear. Kasi 5-speed automatic to. Ngayon, kapag sinitch ko ng 4 hanggang 4th gear lang, 3 hanggang 3rd gear lang, and so on. So, gamitin yung 1, 2, 3. Tapos, mag-stay na siya doon. Ngayon, pag gusto ko siya mag-shift up ulit, yan, gagano ko lang ako, yung shifter. Depende ko anong gusto kong setting. Ganyan. Meron siya ditong, sorry makalat, ashtray. Tapos ito is aluminum, same no sa door trim. Pag ginawa ka mo malamig, andito yung para sa lighter or sa panahon natin ngayon, saksakan nung sa charger, yan, sa akin yun. Ngayon ako, bumili pa ako ng ganito. Kasi nga nakaano lang siya, cassette player, so wala akong way para i-play yung nasa Spotify ko. So, bumili ako nun. Tapos ito coins, pwede maglagay ng coins, may maliit na storage. Meron siyang cup holder, pero ang liit lang kasi niya. So bumili rin ako ng ito plastic na cup holder. Kasi minsan dalawa yung drinks. Well, madalas dalawa yung drinks kasi para sa amin ng wife ko. And then dito naman, sana walang kalat, dumi na nung aking armrest. This is leather, may foam siya, hindi siya yung solid lang na plastic. This one is parang medyo may rubber material din siya, same yung sa doors. Dito, dalawa yung switch niya. So pag binuksan ko yun, gusto ko sa ibabaw lang yan. Ito yung nasa right, yung mas maliit na switch. And then another one, para buksan yung buo. Dito, this is mini fridge. May malamig na hangin na lumalabas dito. Pwede mong i-on and i-off. I forgot which one. Pero yun, malamig to. So kung meron kang soft drinks or water na gusto mong malamig lang siya, lalagay mo dyan. And then yung seats niya, I love the seats actually. Yan. So sa passenger door, ganun din, same din sa driver door. Meron siyang memory, 1, 2, and 3. And then ang wala lang na setting para dun sa upuan is, dito sa switches, is yung sa manibela, syempre. Then you still have the aluminum trim, you have the leather, then yung hilaan pag sasara mo yung door, then yung power windows. Yung trim na yun is also aluminum. And then door pocket. And then dito sa glove compartment, you have ito yung 6 CD changer. Yan. So natatanggal siya. Ayoko nang tanggalin kasi hindi rin naman gumagana. You have a little bit of storage sa tabi niya. And then yung standard na storage ito sa baba. And meron kang lagayan ng sunglasses. Yan. Tapos dito meron pang lagayan ng pen. Tapos, yan. Soft open siya, hindi siya yung basta nalalaglag lang. Pwede mo siyang ilak. Kung gusto mo ilak. Diba, papahiram mo. Pwede mo siya ilak. Ang isang lang dito, yan. Nabutas niya siya sa kalumaan. So, yung plastic niya is medyo naging
very brittle na. So, nakakabili niyan actually sa Shopee, 3,000 pesos yung isang pares. And then you have your rear view mirror. Ang isang gusto ko dito is nag-auto dim siya. Pero pag gabi, hindi siya nakakasilaw. Kasi kapag madilim, nagdi-dim din siya. So kahit naka-bright yun nasa likod mo, hindi ka makisilaw dito. At kapag maliwanag naman, yan, yung normal na ano yan, na setting. And then up here, you have your map lights. You have your light sa harap dito sa gitna. Pwede mo siyang iset sa door lang or naka-off. Okay. And then the control for the sunroof. Ayan. Pag hindi lang ito, automatic siyang retract. Pwede mo rin namang i-set lang kung hanggang saan mo gusto. Or yan, lock siya, magsagad siya. Tapos pwede rin nakaangat yung likod. Yan. Close. Kasi ito, manual, hilayin mo lang na siya. Ang isang difference din pala, this one is meron siyang parang panel sa loob. So, hindi sobrang tagos yung init niya. And sa Mercedes, usually may ganito ng vents. Yung mga bago kasi, lalo na yung, isang alam ko yung, sorry, hindi naman sa naninira. Pero alam ko naging design ng Geely noon, stereo lang siyang manipis. So, ang naging reklamo ng mga owner, mainit daw masyado. Pero ito, yan, may panel siya. Solid siya, hindi siya yung, hindi siya tela lang. And then, sa visor, yan. Meron din siya ilaw, pero ewan ko ba tayo yung ilaw ngayon. Pero dapat meron yan. Siguro kasi hindi ko nagagamit. Pero yan, umiilaw yan. Tingnan natin kay passenger side. Meron din siya. Yan. For now lang ayaw umilaw, pero gumagana yan. And then sa seats, I love the seats. Very comfortable. It's not exactly soft, pero hindi siya masakit sa likod. Dinrive ko to from Marikina to Gumaca, Quezon, and Gumaca, Quezon and back. Took me around 7 hours. Pag uwi ko sa bahay, niyayaya ko yung wife kong magtagaytay. Kasi hindi ako napagod dito sa kotse. Tapos dati yung kotse ko is Vios. Siguro 1 hour pa lang or less than 1 hour. Masakit na likod. Pero these seats, ang sarap nilang upuan. Iba yung yakap niya sa likod tsaka yung support niya sa likod. And then ito, medyo maingay lang itong upuan pagka malubak. Pero meron siyang spring sa ilalim. So, yung bumps din, nababawasan niya. Meron pa dito. Yung ating seatbelt na iaangat na ibababa. Yung standard seatbelts. And then, the last part is itong headrest. Yan, pwede mo siyang i-forward or i-backward. Yan. Itong model nga pala ito ng Benz ko. Or usual sa mga Mercedes-Benz, hindi siya handbrake. Kung papansin nyo, meron akong brake pedal, meron akong gas pedal. Tapos may third pedal ako dito. Ito yung foot brake niya. Ito yung parking brake niya. Tapos para ma-release yung parking brake, ito siya, hinihila dito. Dito sa likod, yan, medyo maluwag naman. Hindi naman siya sobrang sikip. Pero it's the entry-level executive ni Mercedes. It's the smallest sa tatlong sedan nila, which are the C-Class, E-Class, S-Class. So, dito sa likod, medyo nakaangat yung harapan nung pinakaupuan. Masarap siyang upuan din. Tingin mo, ikaw, B, okay naman sa'yo sa sa likod? Super okay daw para sa kanya. And of course, dito sa door, ito yung metal na door latch, aluminum trim. You have the same material sa harap, leather dito. Ito yung SRS airbag. So, aside dun sa dalawang airbags sa front doors, you have another two airbags sa driver and then sa passenger. You have another 2 airbags dito sa rear doors and meron ka rin dito sa C-pillar. So, they really prioritized yung safety sa kotseng ito. And then, you have your panic handles. 4 sila. Meron sa driver, meron sa passengers.
Dito sa likod, merong pocket sa likod ni driver. At isang dahilan kaya ako binili tong kotseng to is meron siyang rear air vents. So yan. And then, meron siyang maliit na ashtray or trash can. And then, of course, yung seat belts. Dito sa gitna, you have your armrest. Baba natin to. Yan, armrest. And then dito, meron siyang cup holders. Magkaibang size. Mas malaki talaga yung nasa left kaysa sa right. Yan, ito, large size na to ng ng coffee bean. Yan, thank you. Another is dito sa kotseng to. Meron siyang separate switch for the front lights, which is yung pinakita ko kanina, and then sa rear lights. So pakipindot nga yan. Ito siya sa likod. Then paki-off. Tapos paki-unlock. Then open mo yung door sa harap. Sa harap lang yung umilaw. Yan. Dito sa likod naka-off siya. Ngayon, pag binuksan ko yung door sa likod, naka-off yung sa harap, sa likod lang yung umilaw. So pag kung mapapansin nyo ito, sa pintuan pala, yung lock niya is hindi mo mahila. No? Para mabuksan mo siya, ilahin mo lang to. Yan. So ito lang, since nasa likod ako, ito lang door ko yung bumukas. Pero, paki-lock please. Paki-open ang front door. Yan. Mag-unlock siya lahat. Same with passenger front door. Mag-unlock lahat pagka binuksan mo yung pintuan. Baka magulat kayo biglang dumilim. May nakalimutan kasi kung isa pang feature. So, ito yung hazard, di ba? Sa ibang bansa, okay lang sa kanila yung naka-hazard kapag umuulan ng malakas. Dito sa Pilipinas, halo eh. May dapat naka-hazard, may dapat hindi. Para sa akin, personally, mas okay kung hindi ka naka-hazard. Basta naka-on yung headlight mo, kita na yung mga ilaw mo all around the car. Makikita ka na ng ibang sasakyan. At kung may rear fog light ka, it would help. Definitely help. And then, dito kasi, sa Europe, sa kanila okay lang daw may nakita ko, okay lang naka-hazard kapag umuulan. So I think it's because of this reason. Kapag nag-hazard ako dito, yan na, continuous yan ha. Tapos, dito sa signal light, mag-signal ako ng right. Automatically nag-switch siya to right na signal light lang. Once na natapos na ako sa turn, nangyari ito. Yan. Balik siya sa hazard. Ganon din pag left. Pag kinancel mo na yung left, automatic balik siya sa hazard. And vice versa. Kung halimbawa, naka-off naman yung hazard ko, nakasignal ako ng right, tapos naisip ko mag-hazard, yan, switch siya kagad. So I think that's one of the reasons. Kaya sa Europe, okay lang naka-hazard ka habang umuulan or very heavy snow. Iba naman kasi ang fog and snow sa ibang bansa compared sa ulan dito sa atin. So medyo pag heavy rain, zero visibility talaga. Yeah. I think that's one of the reasons. Okay? Another feature niya sa door niya is this one. Kapag madilim or yan, basta binuksan mo siya, meron siyang welcome light. And last part, ito, pahabol ko lang din. Itong power windows, kahit saan mo siya switch, automatic siya. Hindi siya yung, usually kasi for example, sa videos ko dati, ito lang kay driver side lang eh. Ito, kahit sa passenger side, automatic yan. Tapos, kapag sinara, ganun din. At kahit sa rear doors. Yan. So, yun. Those are the features dito sa 2001 Mercedes-Benz C200 compressor Avantgarde. Yung mga nagbabalak bumili or bata pa lang kayo nakita nyo na to. Like me, for example,
Bata pa lang ako, sobrang hilig ko na sa kotse, nakakita ko ng mga ganitong kotse. And finally, I had the resources to purchase one and to maintain one. And I'm very happy and thankful, very blessed. Thank you, syempre kay Lord, na binigay niya sa akin yung opportunity to have little toys like these as an adult. So yun, kung gusto niyo bilhin yung ganitong kotse, dati niyo pa tinitingnan. Couple of things that I have to say about the car. One, it's very comfortable as an entry-level na sedan or executive sedan from Mercedes. Tinanong ko yung kaibigan ko kasi meron siyang E46 and E90 na 3 series. Sabi ko, in terms of comfort, yung Mercedes ko or yung dalawang BMW mo? Sabi niya sa akin, comfort bro, hands down ako dyan. Mercedes pa rin. So that's one. Very comfortable. Pangalawa is, medyo ano lang siya, medyo malakas lang siya sa gas. Pero, a trade-off nun is very responsive naman siya for a 24-year-old engine. Once you step on the accelerator, it will really give you the power that you need. It's not exactly the exhilarating fast, pero okay na rin for 160 horsepower na kotse. Tapos, there's this feeling of parang respect kapag ito yung kotse mo, yung invincibility ba. Mostly kapag dun sa Vios ko dati or sa Corolla nung tatay ko or kapatid ko, unahan yan, intersection, hindi ka pagbibigyan basta-basta. Pero ito, mag-signal ako, titigil ako sa intersection, most of the time, siguro at least 75-80% of the time, yung other cars will stop to let you pass first. Siguro, most likely, it's because of the emblem in front. So, yun, yung respect, yung invincibility, iba yung dating mo dun sa kotse. So, yun, sana nakatulong sa mga gustong bumili ng ganitong kotse. It's very nice, actually. And it's very quiet. Ito yung isang video ko na pinost to show yung soundproofing nitong kotse ito na kahit luma na siya, ganito yung soundproofing niya. Alright, so that's it. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe sa Sticks and Pedals. I post other videos like yung mga tugtog namin sa church, tugtog namin kasama si Dabu, which is yung ginamit ko nga pala na dito, na background music, si Dabu yun. Please look for him in Spotify and in YouTube as well and in Facebook. Subscribe na rin kayo sa kanya at mag-follow kayo sa kanya. Alright, till the next video. Thank you guys. God bless.